Ang pangalan ko ay Elena Morales. Ako ay 36 na taong gulang, isang single mom na ginagawa ang lahat para palakihin ang aking 9 na taong gulang na anak na si Paolo. Walang anuman sa buhay ko ang nagbabala sa akin tungkol sa pagtataksil na magaganap sa pagdiriwang ng 8 kaarawan ng aking pamangkin sa bahay ng aking mga magulang sa isang subdivision sa Antipolo. Sariwa pa ang alaala sa aking isipan. Ang mahihinang hikbi ni Paolo, ang kanyang maliit na mukhang may pasa, ang mga mansa ng pagkain sa kanyang damit, at ang kanyang itinatagong mga basketball card na pinagpunit-punit at ikinalat sa sahig. Pinagtatawanan lamang ito ng aking kuya at ng kanyang kaibigan, at tinawag itong isang simpleng biro lang. Masyado ka lang madrama, pangumutya nila. Ngunit alam ko ang totoo. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Paolo, ang uri ng takot na hindi dapat maranasan ng sinumang bata. Hindi ito birong laro. Sinadya ito. Gusto nila siyang ipahiya, na durugin ang kanyang tiwala sa sarili. Habang napagtatanto ko ito, bumibilis ang tibok ng aking puso. Ang mismong mga taong pinagkakatiwalaan ko, ang siyang nagpataw ng kalupitang ito. Ang bawat salitang binitiwan nila ay parang hiwa sa aking pagkatao. Ang mga tao nang hindi nababanggit na sama ng loob sa loob ng pamilya ay bumagsak na parang isang bagyo. Nakatayo akong parang estatwa. Nanginginig ang mga kamay. Alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan. Gaano man ito kasakit. Anong klaseng pamilya ang nagmamaltrato sa isang bata sa ganitong paraan? Hanggang saan mo kayang protektahan ang isang taong mahal mo? Manatili kayo sa akin habang isinasalaysay ko ang nakagigimbal na pagtataksil at kung paano ko nahanap ang lakas ng loob na lumaban. Naranasan mo na bang harapin ang sarili mong pamilya para ipagtanggol ang isang taong mahalaga sa iyo? Ikwento mo sa akin ang iyong karanasan sa mga komento. Babasahin ko silang lahat. Ang pagpapalaki kay Paolo ng mag-isa ang naging pinakamahirap ngunit pinaka-ipinagmamalaki kong paglalakbay sa aking buhay. Sa edad na 36, ginugol ko ang maraming taon sa pagbuo ng isang matatag na mundo para sa amin pagkatapos makipaghiwalay kay Gerardo. Ang ama ni Paolo, isang software engineer na lumipat sa malayong probinsya sa Visayas nang kami ay maghiwalay. Pinagsabay ko ang pagiging ina at ang karera sa accounting mula sa isang simpleng apartment sa Quezon City. Bawat mahabang gabi na nakabaon sa mga spreadsheet, bawat nagmamadaling pagmamaneho patungo sa mga laro ni Paolo o sa kanyang mga palabas sa paaralan, ay tila sulit kapag nakikita ko ang kanyang masayang niiti at naririnig siyang nagkukwento tungkol sa kanyang mga basketball card, ang kanyang munting santuaryo. Ang aking kuya ay palaging itinuturing ako bilang kompetisyon. Ang kanyang selos ay bumabalot sa bawat tagumpay na mayroon ako. Nung ako ay 17 taong gulang, nakakuha ako ng full scholarship sa isang prestigyosong universidad dahil sa aking mga grado at pagkapanalo sa mga debate. Sinabutahin niya ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga maling paratang sa opisina ng admisyon. Inaakusahan ako ng plagiarism. Binaligtad ang alok at ginugol ko ang maraming taon sa pagbabayad ng mga utang sa pag-aaral. Ang aking ina na si Beatrice ay hindi kailanman nagduda sa kanya. Sa halip, niregaluhan pa niya ang aking kuya ng isang bagong kotse sa kanyang pagtatapos. Sinasabing karapat-dapat siya rito para sa kanyang pagsisikap habang binalewala ang aking mga karangalan bilang walang saysay. Ang aking ama na si Estanislao ay nanatiling tahimik. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Dinadala niya ang aking kuya sa mga espesyal na bakasyon, habang ang sarili kong mga nakamit ay wala man lang natanggap, kundi isang maikling
magaling. Ang sakit ng paboritismo na yon ay hindi kailanman kumupas. Nang maglaon sa kolehiyo, nakilala ko si Gerardo at lubos na nagmahal. Kami ni Gerardo ay minsang bumuo ng aming buhay sa paligid ng mga pangarap. Nag-uusap hanggang hating gabi tungkol sa hinaharap na gusto namin pagsaluhan. Ngunit ipinilit ng aking kuya ang kanyang sarili sa pagitan namin. Sumusulpot ng hindi imbitado sa amin mga date at tahimik na nilalason ang isipan ni Gerardo ng kanyang matatamis na mali siya. Hindi pa siya handang manatili sa isang relasyon. Bulong niya, ang boses ay nababalot ng wad na pag-aalala. Ang kanyang mga bulong ay nag-ugat. Hindi nang tagal, ang maliliit na hindi pagkakaunawaan ay naging mapait na awayan. Ang aming dating matatag na ugnayan ay nagbitak-bitak sa ilalim ng bigat ng kanyang manipulasyon. Nang harapin ko ang aking mga magulang tungkol dito, binaliwala lang ito ni Beatrice sa kanyang nakasanayang pagwawalang bahala. Sinusubukan lang niyang tulungan ka, sabi niya. At si Estanislao, gaya ng dati, ay walang sinabi. Nang sa wakas ay gumuho ang aming pagsasama, naiwan akong nagpapalaki kay Paolo ng mag-isa. Binubuo muli ang aming buhay habang ang aking kuya ay nakatakas ng walang anumang pananagutan. Nadiskubre ni Paolo ang kanyang pagmamahal sa mga basketball card sa edad na 6 matapos siyang bigyan ni Gerardo ng isang simpleng panimulang pakete na naging kanyang kinahuhumalingan. Gumugugol siya ng maraming oras sa pag-aayos ng mga ito ayon sa koponan at pagsasaulo ng mga istatistika ng mga alamat tulad din na Robert Jaworski at Alvin Patrimonio. Ang kanyang pinaka-ipinagmamalaking kayamanan ay isang bihirang rookie card na pinag-ipunan niya mula sa kanyang baon para mabili kay Aling Nita sa tindahan ng mga card sa kanto. Nay, ito ang tiket ko sa malalaking liga, sasabihin niya sa akin. Hawak ito na parang isang gintong medalya. Ang card na yon ang nagbigay sa kanya ng tiwala sa sarili, isang kislap ng kaligayahan sa mundong madalas siyang maramdamang hindi siya mahalaga. Ang kawalan ng balanse sa aming pamilya ay lalo pang lumalim sa paglipas ng panahon. Nilalayaw ni Beatrice ang mga anak ng aking kuya ng mga mamahaling laruan, drone, gaming console, at mga pinakabagong gadget. Habang si Paolo ay nakakakuha lamang ng mga lumang libro kung may matatanggap man siya, nang sa wakas ay nakakuha ako ng promosyon na pinagtrabahuan ko ng maraming taon. Bagya lang nag-react ang aking ina. Sa halip, labis niyang pinuri ang panandaliang trabaho ng aking kuya sa real estate. Idinagdag pa ni Estanislao, may likas siyang galing sa negosyo, nang hindi man lang kinikilala ang aking nakamit. Hindi ito kamangmangan. Sinadya ito. Isang malinaw na pagsisikap na iangat ang aking kuya habang ibinababa ako. Ibinabaon ko ang aking sama ng loob para sa kapakanan ni Paolo. Kinukumbinsi ang aking sarili na ang pagkakaroon ng pamilya, kahit na sira-sira, ay mas mabuti kaysa sa wala. Patuloy ko siyang dinadala para bisitahin ang kanyang mga lolo at lola at mga pinsan, bagaman ang bawat biyahe ay parang paglalakad sa gitna ng labanan. Ang mayayabang ng ngiti ng aking kuya, ang patuloy na paghahambing ni Beatrice, ang malamig na pakikitungo ni Estanislao. Gayunpaman, ang kagalakan ni Paolo sa pakikipaglaro sa kanyang mga pinsan ang nagpapanatili sa akin na sumubok. Sinabi ko sa aking sarili na kaya kong tiisin ang kanilang kalupitan at protektahan siya rito. Nagkamali ako. Bago ang kaarawan ni Hiyas, pumili kami ni Paolo ng regalo ng magkasama. Sa aming maliit na sala, nag-concentrate siya sa pagbabalot ng isang basketball playset para sa kanyang pinsan. Ang kanyang maliliit na daliri ay medyo lampa sa paglalagay ng tape. Ngunit ang kanyang mukha
ay nagniningning sa pagmamalaki. "Magugustuhan niya ito, Nay," sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-asa. Mumiti ako, bagaman may kaba sa aking dibdib. Ang bawat pagtitipon sa bahay ng aking mga magulang ay nangangahulugan ng pagtitiis sa presensya ng aking kuya, at ang kanyang presensya ay palaging nakakasakit. Ang tanging gusto ko lang ay magkaroon si Paolo ng isang simple at masayang araw kasama ang kanyang mga pinsan. Ngunit sa ilalim ng aking determinasyon, ang takot ay tahimik na kumukulo. Tiningnan ko muli ang simpleng regalo na pinag-ipunan namin at alam ko nang walang duda na hahahanap ng paraan ang aking ina para ikumpara ito sa anumang mamahaling bagay na dala ng aking kuya. Si Paolo, na walang kamalay-malay, ay tumatalon sa tuwa. Yakap ang kahon na tila ba ito ay isang mahiwagang bagay. "Nay, pwede ko bang dalhin ang aking mga basketball card para ipakita sa lahat?" Tanong ni Paolo, yakap ang binder na naglalaman ng kanyang pinakamamahal na koleksyon. Ang mga card na iyon ay napakahalaga sa kanya. Ang bawat isa ay kumakatawan sa isang maliit na bahagi ng kanyang kaligayahan sa pagkabata. Nagatubili ako. Isang hindi magandang kutob ang humihila sa akin. May bumubulong sa loob ko na iwan na lang ang mga ito sa bahay. Ngunit ang kanyang pagsusumamo ay nagpalambot sa aking desisyon. "Sige na nga," sabi ko sa wakas. Ang aking boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. "Siguraduhin mo lang na palagi mo itong hawak." Tumanggo si Paolo. Ang mga mata ay nagniningning sa excitement. Nangangakong mag-iingat siya. Ilang araw bago yon, nagpadala ang aking kuya ng isang mensahe na umaalingaw-ngaw pa rin sa aking isipan. "May espesyal kaming nakaplano para sa party. Huwag mong palampasin." Ang mga salita ay may matalim na kahulugan, sadya at nakakabahala. Narinig ko pa siyang nakikipagbulungan kay Consuelo, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan noong unang bahagi ng linggong yon. Ang kanilang mga boses ay mababa at tila may pinaplano. "Magiging hindi malilimutan ito," sabi ng aking kuya, na sinundan ng isang tawang nakakapangilabot na nanatili sa aking isipan. Kinumbinsi ko ang aking sarili na guni-guni ko lang yon, na sadyang madrama lang siya gaya ng dati. Gayunpaman, ang kaba ay nanatili sa akin, parang static sa hangin. Noong umagang yun, habang kami ni Paulo ay naghahandang umalis patungo sa subdivision sa Antipolo, hindi ko siya tinantanan ng tingin. Maingat niyang isinilid ang kanyang binder ng mga card sa kanyang backpack. Ang kanyang maliliit na kamay ay banayad sa bawat galaw. "Sigurado ka bang gusto mong dalhin ng mga yan?" Tanong ko muli, umaasang magbabago ang isip niya. "Siyempre, Nay. Iisipin ng mga pinsan ko na astig ang mga ito," sabi niya na may nakakahawang ngiti. Pinilit kong ngiumiti. Nilulunok ang buhol ng pag-aalala na namumuo sa aking dibdib. Habang gumibiyahe, walang tigil ang kwento ni Paolo tungkol sa kanyang mga paboritong manlalaro. Ang kanyang boses ay magaan at masaya. Habang ang isip ko naman ay paulit-ulit na inaalala ang text ng aking kuya. Ang tono na masyadong mayabang, masyadong kalkulado. Ano ba talaga ang pinaplano niya? Bakit nararamdaman ko sa kaibuturan ng puso ko na si Paolo ang gusto niyang saktan? Nang dumating kami, ang bakuran ng aking ina ay puno ng tawanan at tunog ng mga batang naglalaro sa duyan. Ngunit may kaba pa ring humihila sa akin sa bawat minutong lumilipas. Dumating ang aking kuya kasama si Consuelo, parehong may mga nakakalokong ngiti na nagpabaligtad ng aking sikmura. Paikot-ikot sila sa mga bisita na tila ba sila ang may-ari ng lugar. Nagpapalitan ng mga makahulugang tingin
na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Ipinilig ng aking kuya ang kanyang buhok sa mapagmataas na paraan habang nakasunod si Consuelo, ang tuwa ay kumikislap sa kanyang muka. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Paolo. Ang kanyang backpack na may binder sa loob ay nakasabit ng maayos sa kanyang maliliit na balikat. Maya-maya ay bumitaw siya para makipaglaro sa kanyang mga pinsan, sabik at nakangiti. Ngunit, ang init ng sandaling yon ay mabilis na gumuho. Isang batang kasing edad niya ang humablot ng bola mula sa kanya. Itinulak siya sa tabi ng may pangungutya. "Hindi mo naman ito kailangan," pangungutya ng bata. Pagkatapos ay isang mas batang babae ang humagihik ng may kalupitan. Itinuturo siya. "Tingnan niyo ang kakatwa niyang backpack." Sigaw niya ng malakas sapat para mapatingin ang mga matatanda sa malapit. Bagsak ang balikat ni Paolo. Ngunit pinilit niyang ngumiti ng nanginginig. Sinusubukang tawanan na lang ito. Nagpapanggap na maayos ang lahat. Isang mabigat na takot ang nanirahan sa aking dibdib. Nadnitnit ang aking mga kamao habang tinitingnan ko ang bakuran. Umaasang may isang tao, kahit sino, ang mamamagitan. Ang aking ina ay nasa kabilang dulo ng damuhan, tumatawa ng malakas kasama ang mga bisita para hindi mapansin ang nangyayari. Ang aking ama ay nakatayo sa tabi ng ihawan, ang mga mata ay nakapako sa nagbabagang karne. Walang pakialam gaya ng dati. Nakatutok lang ang tingin ko kay Paolo. Ngunit nakuha ng boses ng aking kuya ang atensyon ko. Lumapit siya kay Consuelo. Ang kanyang tono ay mahina, ngunit sadyang naririnig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa aking anak. "Maghintay ka lang," bulong niya. Isang malupit na ngiti ang namumuo sa gilid ng kanyang labi. Tumanggo si Consuelo. Ang kanyang cellphone ay nakataas na ng bahagya. Ang hinlalaki ay nakatapat sa record button. Bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto ko nang hilahin si Paolo at umalis na agad. Ngunit tumatakbo na siya palayo, desperadong sumali sa iba. Sinabi ko sa sarili ko na huminga, na tumigil sa pag-iisip ng masama. Ngunit ang kaba ay lalong lumalim sa bawat kabado niyang sulyap sa akin. Ang laro ay naging mas magaspang. Itinulak ng isa sa mga lalaki si Paolo pababa habang hinahabol ang bola. Pagkatapos ay humagalpak ng tawa habang si Paolo ay nagsusumikap na tumayo. "Ang bagal mo," pangungutya nito habang ipinapasa ang bola sa isang babaeng nakisali rin sa pang-aasar. Niyakap ni Paolo ang kanyang backpack ng may proteksyon. Hinahanap ako gamit ang kanyang nanlalaking mga mata. Humakbang ako pasulong, ngunit ang boses ng aking kuya ay pumutol sa ingay. Balot ng tamis pero puno ng lason. "Hayaan mo silang maglaro," kaway niya, nakangiti ng may wad na init. Humagihik si Consuelo sa tabi niya. Itinatayo ang kanyang cellphone sa damo. Ang lente ay nakatutok mismo kay Paolo. Sa paligid namin, ang mga matatanda ay kumakain at nagkukwentuhan, walang malay. Winagayway lang ng aking ina ang kanyang kamay nang sabihin ko ang aking pag-aalala. "Bata lang ang mga yan," sabi niya ng magaan. Ang aking ama ay hindi man lang tumingala. Lumapit pa ako. Ang bawat kalamnan ay banat sa takot. Sinubukan muli ni Paolo na sumali sa laro. Ngunit hinarang ng parehong lalaki ang kanyang daan, itinulak siya ng malakas. "Hindi ka kabilang dito." Ang mga salita ay tumama na parang isang sampal. Dinagdagan pa ito ng babae ng isa pang pangungutya. "Bakit mo pa sinusubukan?" Namula ang pisingin ni Paolo habang ipinupulupot ang kanyang mga braso sa backpack. Niyayakap ito na parang isang panangga. Gusto kong sumigaw. Nahawakan siya at tumakbo.
Ngunit natigilan ako. Nagdadalawang isip kung bibigyan ko siya ng pagkakataong makisama o puprotektahan siya sa kalupitang nangyayari sa harap namin. Nahuli ng aking kuya ang tingin ko noon. Ang kanyang ngiti ay lumawak na parang isang hamon. Nanatiling walang galaw si Consuelo, ang kanyang cellphone ay nakatutok pa rin kay Paolo. Ang kanyang ekspresyon ay gutom para sa anumang eksenang magaganap. Bawat hagihik, bawat bulong na salita ay lalong nagpapakaba sa akin. Sinubukan ni Paolo na panatilihin ang kanyang matapang na ngiti, bagaman ang kanyang mga mata ay nagkanulos sa kanya. Lumapit ako ng kaunti, ang boses ay mahina at nanginginig. Paolo, lumapit ka sa akin. Tumanggo siya, ngunit hinila siya ng kanyang mga pinsan pabalik sa kanilang bilog. Ang tawanan ay kasing talim ng basag na salamin. Muling lumapit ang aking kuya kay Consuelo, bumubulong ng isang bagay na hindi ko marinig. Pareho silang nakatingin ng diretso sa aking anak. Ang takot na kumakain sa akin ay naging isang ganap na katiyakan. May masamang nangyayari at hindi ako sigurado kung mapipigilan ko ito. Pagkatapos ay may narinig na isang sakal na sigaw mula sa maliit na tent sa bakuran. Napakait at punong-pulo ng takot kaya napatigil ako sa aking kinatatayuan. Ang ingay ng tawanan at usapan ay naglaho ng mabilis habang tumatakbo ako sa damuhan. Ang puso ko ay kumakabog sa aking mga tainga. Ang takip ng tent ay nakabukas at sa loob, sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ko si Paolo na nakasalampak sa lupa. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginghinig. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pamumula. Isang madilim na pasa ang kumakalat sa isang pisngi. Ang kanyang damit ay puno ng dumi at bahid ng icing ng cake. Sa paligid niya ay nakakalat ang mga labi ng kanyang mga basketball card, punit-punit, tupi-tupi, at natapakan sa damo at mga mumo. Muntik nang manghina ang aking mga binti habang lumuluhod ako sa tabi niya. Ang nanginghinig kong kamay ay humaplos sa kanyang balikat. Paolo, anak, anong nangyari? Bulong ko, ang boses ko ay nababasag. Tumingala siya. Ang mga mata ay namamaga at basa. Ang kanyang takot ay napakalalim, kaya naramdaman ko ang sakit sa loob ko. Nay, please, huwag ka nang magsalita. Nasakal siya sa iyak. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Lalo lang nila akong kakamuhian. Ang mga salita ay mas masakit kaysa sa anumang hampas. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumapit sa aking braso. Nagmamakaawa ng katahimikan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay nakabaon sa aking dibdib. Bawat tunog ay humahati sa aking pagkatao. Ang mga piraso ng kanyang nasirang koleksyon, maging ang kanyang pinakamahalagang rookie card, ay nakakalat sa dumi. Ang simpleng kagalakan na binantayan niya ng buong ingat ay nawasak na. Ngunit ang mas nakadurog sa akin ay ang kanyang takot na makamuhian. Ang takot na lalong lumala ang mga bagay-bagay. Ang paningin ko ay lumabo dahil sa galit at pighati. Ngunit bago pa ako makapagsalita, narinig ko muli ang kanyang nanginginig na boses. Nay, please! Huwag mong sasabihin kahit kanino. Please! Ang takot sa kanya ay hindi eksaherasyon. Ito ay paraan niya para mabuhay. Nilunok ko ang sigaw na namumuo sa aking lalamunan. Pinipilit ang sarili ko na yakapin na lang siya. Nandito ako, anak. Ligtas ka na. Bulong ko, hinahaplos ang kanyang buhok. Pagkatapos ay narinig ko ang tunog na nagpalamig sa aking dugo. Isang malupit na pangungutyang tawa sa labas lang ng tent. Lumingon ako at nandoon siya. Ang aking kuya ay nakatayo ng nakahalukip-kip. Isang kontentong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Sa tabi niya, hawak ni Consuelo ang kanyang cellphone. Ang pulang ilaw ng pag-record
ay kumukurap na parang isang akusasyon. Anong drama ito? Pangungutya ng aking kuya, ang kanyang tono ay puno ng paghamak. Hindi ko akalaing iiyak siya ng ganyan. Humagihik si Consuelo. Itinitagilid ang kanyang cellphone para makuha ang bawat segundo. Ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa malupit na kagalakan. Umapaw ang galit sa aking pagkatao. Tumayo ako. Hinarangan si Paolo gamit ang aking katawan. Ang aking mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit, kaya masakit na ito. Anong ginawa niyo? Tanong ko. Ang boses ko ay mahina at nanginginig sa galit. Inikot lang ng aking kuya ang kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti ay lalong lumalim. Relax lang, Elena. Laro lang yan. Nagkakatuwaan lang ang mga bata. Ang kanyang mga salita ay tumama na parang sampal. Muling tumawa si Consuelo, kumukuha pa rin ng video. Ang kanyang pangungutya ay humahalo sa aking kuya. Ang bawat instinto sa akin ay sumisigaw na protektahan ng aking anak, na tapusin ang kanilang kalupitan doon mismo. Anuman ang mangyari. Hindi ito laro, sigaw ko. Ang boses ko ay pumutol sa ingay. Nasaktan siya at ang mga card niya ay nawasak. Hinila ni Paolo ang aking manggas. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nay, wag na. Lalo lang silang tatawa. Ang kanyang tahimik na pagsusumamo ay nagpatigil sa akin. Ang takot sa kanyang tono, ang kakilakilabot na takot na mapahiya muli, ay mas masakit kaysa sa anumang insulto. Lumingon ako sa kanya. Lumuhod. Ang puso ko ay nadudurog sa pagkakita sa kanyang may pasang muka. Uwi na tayo, bulong ko. Pinatatatag ang aking boses habang tinutulungan ko siyang pulutin ang mga punit-punit na labi ng kanyang minamahal na mga card. Sa likuran namin ay narinig ang pangungutyang tawa ng aking kuya. Kay drama naman, hirit niya. Ang tono ay puno ng kalupitan. Ang cellphone ni Consuelo ay nanatiling nakatutok sa amin. Ang pulang ilaw nito ay kumukurap, kinukuha ang bawat sandali ng aming kahihiyan. Hinawakan ko ang nanginginig na kamay ni Paolo at inakay siya palabas ng tent. Ang kanyang backpack na yon ay nakakadurog ng pusong walang laman. Nagpatuloy ang party na tila walang nangyari. Ang aking ina ay tumatawa pa rin kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang aking ama ay nagbabaligtad pa rin ng mga burger sa ihawan. Walang kamalay-malay. Niyakap ko si Paolo ng mahigpit. Ang isip ko ay naglalakbay. Ang galit at kawalan ng paniniwala ay naghahalo sa isang madilim na damdamin. Hindi ito biro ng bata. Sinadya ito, malupit. At alam ko sa kaibuturan ng puso ko na hindi ito titigil dito. Sumiklab ang galit sa akin. Hawak pa rin ang kamay ni Paolo. Mabilis akong naglakad sa bakuran patungo sa aking kuya. Ang tawanan ay umaalingaw-ngaw pa rin sa likuran namin. Ang kanyang ngiti ay nananatili sa kanyang muka habang nakatayo siya malapit kay Consuelo sa may mga picnic table, nalulunod sa sarili niyang kalupitan. Sa paligid namin, ang mga bisita ay patuloy sa pagkukwentuhan at pagkain. Walang kamalay-malay sa bagyong malapit ng sumiklab. Huminto ako ilang pulgada ang layo sa kanya, nanginginig sa galit. Paano mo hinayaang mangyari ito? Tanong ko. Ang kamao ko ay nakakuyom sa aking tabi. Itiningalan niya ang kanyang ulo. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghamak. Para kang sinanay, isang bigo. Idinura niya. Ang bawat salita ay humihiwa sa akin na parang kutsilyo. Nakita kong nangliit si Paolo sa tabi ko. Ang kanyang maliliit na balikat ay bumaluktot papasok. May kung anong naputol sa loob ko. Bago ko pa mapag-isipan, ang aking kamay ay tumama sa kanyang muka. Ang tunog ay matalim at pinal. May mga napasingap sa party. Lumingon ang lahat. Ngunit wala akong pakialam.
Ang ulo ng aking kuya ay napaigtad sa gilid. Ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang pisingi. Ang kayabangan ay nabura sa kanyang muka, pinalitan ng gulat. Napaatras si Consuelo. Ang cellphone ay nakataas pa rin. Ang pulang ilaw ng pag-record ay patuloy na kumukurap. Sumobra ka na, sabi ko. Sumobra ka na, sabi ko. Ang boses ko ay mahina na ngayon, ngunit matigas na parang bato. Kumapit sa akin si Paolo, nanginginig, ngunit nanatili akong nakatayo. Sinalubong ang tingin ng aking kuya. Mabilis na bumalik ang kanyang kumpiyansa. Isang ngisi ang bumaluktot sa kanyang mga labi. Palagi ka nalang madrama, sitsit niya. Hinahaplos ang kanyang pisingi na tila ba walang saysay ang sampal na yon. Bagaman nakita ko ito, ang panandaliang kislap ng takot sa likod ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay narinig ko ang matining na boses ng aking ina, pumutol sa mga bulungan. Sumugod si Beatrice pasulong, bakas ang galit sa kanyang muka. Elena, ano bang problema mo? Sigaw niya. Dahilan upang mapatingin ang lahat ng tao sa bakuran sa amin. Ang tingin ni Beatrice ay lumipat kay Paolo. Ang kanyang ekspresyon ay tumigas at naging malamig. So, tungkol na naman ba ito sa batang iyan na hindi naman talaga ginusto? Palagi ka nalang gumagawa ng eksena. Ang bawat salita ay tumama na parang patalim. Tiyak at malupit. Napasinghap si Paolo. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking kamay hanggang sa sumakit ito. Niyakap ko siya ng maigpit. Ipinuputol ang aking mga braso sa kanya bilang proteksyon habang nadudurog ang puso ko sa makita ang kanyang natatakot na mukha. Huwag na huwag mo siyang tatawagin ng ganyan. Bulyaw ko. Ang boses ko ay nanginginig ngunit matapang. Anak ko siya. At karapat dapat siya sa higit pa kaysa sa iyong kalupitan. Sandaling nanlaki ang mga mata ng aking ina. Ngunit mabilis niya itong itinago. Mahigpit na naghalukip-kip sa kanyang dibdib. Ang aking ama na nasa tabi pa rin ng ihawan ay hindi gumalaw o nagsalita. Ang kanyang pananahimik ay kasing sakit ng mga salita ng aking ina. Kumalat ang mga bulungan sa mga bisita. Ngunit halos hindi ko na sila naririnig. Ang tanging mahalaga ay ang nanginginig na bata sa tabi ko at ang galit na namumuo sa loob ko. Si Consuelo ay nakatayo pa rin sa malapit. Ang kanyang ngiti ay tila nanunuklaw. Ang kanyang cellphone ay nakatutok sa amin na tila ba kami ay isang palabas. Ibigay mo sa akin ang video na yan, matapang kong sabi habang humahakbang patungo sa kanya. O pagsisisihan mo ito? Ang kanyang ngisi ay naglaho. Ngunit hinawakan niya ang cellphone ng may panginginig na pagsuway. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalabas ko ang sarili kong cellphone. Kumukuha ng mga larawan ng pasang pisingi ni Paulo, ng kanyang maruming damit, ng dumi sa kanyang mga tuhod, at bawat bakas ng kanilang ginawa. Ito ang magiging ebidensya ko. Babala ko habang nakatitig sa mga mata ni Consuelo. Tumawa ng mapait ang aking kuya sa likuran niya. Ipinapahiya mo lang ulit ang sarili mo. Pagyayabang niya, iwinawagayway ang kanyang kamay na tila ba wala lang ang lahat. Ngunit tapos na akong maging biktima sa kanilang malupit na laro. Lumuhod ako sa tabi ni Paolo. Pinapalambot ang aking tono. Uuwi na tayo, anak. Bulong ko. Tumanggo siya ng bahagya. Maputla, ngunit nagtitiwala. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na humahawak sa akin. Naglakad kami sa gitna ng maraming tao. Hindi pinapansin ang mga titig at bulungan. Ang boses ng aking kuya ay sumunod sa amin, mapang-uyam at mapang-api. Tumakas ka na naman gaya ng dati. Hindi ako lumingon. Sa loob ng kotse, ibinakol ko si Paolo. Niyakap niya ang kanyang bakanteng backpack sa kanyang dibdib. Ang katahimikan sa pagitan namin ay napakabigat.
Kumikirot ang puso ko habang kumukuha pa ako ng mas maraming larawan. Bawat pasa, bawat dumi, itinatala ko ang lahat sa aking alaala at sa aking telpono. Pagkatapos, sa nanginginig na mga kamay, tinawagan ko si Attorney Dizon, ang aking abogado. Sumagot siya agad. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit alerto. Elena, anong nangyari? Nagkatagpo ang paningin namin ni Paolo sa rearview mirror. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Sinaktan nila siya, sabi ko. Ang boses ko ay nabasag. Ang kuya ko at si Consuelo, hinayaan nilang mangyari ito. Baka nga sila pang nagplano. May mga larawan ako at kinuha ni Consuelo ang lahat sa video. Gusto kong magsampa ng kaso, patuloy ko. Bumalik ang tibay sa aking boses. Assault, emotional trauma, lahat ng pwedeng isampa. Tapos na ang pagtitimpi ko. Ang tono ni Attorney Dizon ay naging profesional. Ipadala mo sa akin ang lahat ng ebidensya. Kung umiiral ang video na yon, malaki ang may tutulong nito sa kaso. Sisimulan ko na ang mga dokumento ngayon din. Tumanggo ako sa sarili ko. Ang determinasyon ay nanahan sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, ang takot ay napalitan ng paninindigan. Dadalhin ko muna siya sa doktor ngayon din. Hindi sila makakalusot dito. Tinapos ko ang tawag at ibinigay ang lahat ng atensyon kay Paolo. Nay, magiging maayos ba tayo? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Inabot ko ang kanyang maliit na kamay at pinisil ito. Higit pa sa maayos, anak, sabi ko sa kanya ng may katiyakan. Pagbabayarin natin sila sa ginawa nila. Habang nagmamaneho ako, ang liwanag ng party ay naglaho sa salamin ng kotse. Ngunit ang aking determinasyon ay lalong nag-alab. Sa tulong ng mga larawan at ng video na iyon, magkakaroon ng hustisya, tunay at hindi maikakailang hustisya para sa aking anak. Kinabukasan, lumitaw si Beatrice sa aking pintuan. May hawak na maliit na kahon ng regalo. Ang kanyang mukha ay balisa. Ang kanyang dating tikas ay nabasag ng pagkabahala. Elena, pwede ba tayong mag-usap? Malumanay niyang sabi. Iniabot ang kahon bilang alok ng kapayapaan. Nanatili akong matatag sa pintuan. Si Paolo ay nakatago sa likuran ko. Ang kanyang pagod na mga mata ay sumisilip. Ang alaala ng kanyang mga salita, ang pagtawag sa aking anak na hindi ginustong bata, ay nananatiling nakaukit sa aking puso. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, sagot ko. Ang tono ko ay malamig at pinal. Nagawa mo na ang iyong desisyon. Nalaki ang kanyang mga mata, ngunit isinara ko na ang pinto bago pa siya makasagot. Bumibilis ang tibok ng puso ko, nahahati sa pagitan ng sakit ng pagrerebelde at ng gaan ng loob sa pagprotekta sa aking anak. Ang kanyang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa pagsisisi ng aking ina. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na ang gulo. Ang video ni Consuelo ay kumalat sa publiko. Inileak ng isa sa mga bisita na nasuklam sa kayabangan ng aking kuya. Ang footage ay napakalinaw. Nakitang tumatawa si Beatriz at ang aking kuya habang umiiyak si Paolo. Ang kanilang kalupitan ay napanood ng lahat. Sumabog ang internet. Ang malinis na imaheng maingat na binuo ng aking kuya bilang isang tanyag na real estate agent ay gumuho sa isang gabi. Kinansela ng mga kliyente ang kanilang mga kontrata. Lumayo ang kanyang mga kasamahan at ang mismong komunidad na dating pumupuri sa kanya ay malupit na kinondena siya ngayon. Mabilis na kumilos si Attorney Dizon, isinampa ang demanda para sa assault at emotional distress. Ang mga ebidensya, ang mga sugat ni Paolo, ang mga video, ang mga larawan, ay hindi mapapabulaanan. Ang mga desperadong voicemail ni Beatriz ay nagpaulan sa aking inbox, puno ng luha at mga dahilan. Ngunit binura ko ang bawat isa ng hindi pinakikinggan. Malapit na ang hustisya. Mula noon, nag-focus lang ako sa pagtulong kay Paolo na gumaling.
Naglaho ang mga pasa, ngunit ang kanyang pananahimik ay nanatiling mabigat. Dinala ko siya kay Dr. Ledesma, isang mabait na psychologist para sa mga bata, na tumulong sa kanya na mahanap muli ang kanyang boses. Iniisip ko po kasi na kung tatahimik lang ako, mas magugustuhan ako ng mga tao. Bulong niya sa isang session. Ang mga salitang yon ay dinurog ako, ngunit pinisil ko ang kanyang kamay, nangangakong hindi na niya kailanman mararanasan ang ganoong kalupitan muli. Sa aming bahay, nagsimula kaming bumuo muli. Si Gerardo, ang dati kong asawa, ay nagsimulang tumawag gabi-gabi. Tinuturuan si Paolo ng mga teknik sa basketball sa pamamagitan ng telepono. Bawat tawag ay nagbabalik ng kislap ng saya sa mga mata ng aking anak. Ang aming mga kaibigang sina Mateo at Evangeline ay binalot kami ng kabutihan. Dinala ni Mateo si Paolo sa basketball court. Hinihikayat siya sa bawat shoot, habang si Evangeline naman ay madalas kaming imbitahan para maghapunan. Pinupuno ang aming maliit na apartment ng tawanan at init. Isang gabi, habang nakaupo kaming lahat, kinuwento ni Paolo kay Mateo ang tungkol sa isang bagong manlalaro na hinahangaan niya. Ang kanyang boses ay masigla at puno ng pananabik. Iyon ang tunog ng isang batang muling natatagpuan ang kanyang ligaya ng paunti-unti. Isang hapon na presko at mainit ang sikat ng araw, dinala ko siya sa tindahan ng basketball cards sa aming barangay, ang mismong lugar kung saan nagsimula ang kanyang pagmamahal sa laro. Kuminang ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang mga hilerangang cards hanggang sa makita niya ang isa na nagpahinto sa kanya. Isang rookie card. "Nay, pwede po ba natin itong bilhin?" Tanong niya, ang boses ay puno ng excitement. Nagumiti ako at inilapag ang pera sa counter. "Karapat dapat ka dyan, anak," sabi ko habang ginugulo ng bahagya ang kanyang buhok. Sa labas, niyakap ni Paolo ang pakete sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga hakbang ay mas magaan kaysa sa mga nakaraang buwan. Tila ba sa wakas ay naibaba na niya ang mabigat na pasaning daladala niya. Nagpatuloy ang therapy kay Dr. Ledesma. Bawat session ay tumutulong sa kanya na alisin ang bawat patong ng takot. "Napakabilis niyang makabangon," sabi sa akin ni Dr. Ledesma. "Ngunit ang iyong pagmamahal, iyon ang nagpapanatili sa kanyang matatag." Ibinuhos ko ang lahat ng aking sarili sa kanya. Nagbabasa ng mga kwento bago matulog, humihiyaw sa gilid ng court para suportahan siya, at nakikinig kapag ibinubulong niya ang kanyang mga alalahanin. Kalaunan, sumali pa si Gerardo sa isa sa aming mga sessions. Ang kanyang matatag na presensya ay nakatulong sa pagbuo muli ng marupok na tulay sa pagitan ng ama at anak. Inimbita naman kami ni na Evangeline at Mateo sa isang picnic kung saan nakipaghabulan si Paolo sa ibang mga bata. Ang kanyang tawa ay umaapaw, maliwanag, tapat at totoo. Sa bawat araw na lumilipas, bumabalik ang kanyang kumpiyansa at ang kanyang saya ay hindi na mukhang paggaling kundi isang muling pagsilang. Samantala, ang mundo ng aking kuya ay tuluyang gumuho. Itinuloy ni Attorney Dizon ang demanda. Hinihingi ang buong pananagutan. Ang viral video ay tuluyang sumira sa reputasyon ni Beatrice at ng aking kuya. Ang kanilang pangalan ay naging kasing kahulugan na ng kalupitan. Nang tumawag muli ang aking kuya, nang hinginig at desperado ang kanyang boses, tinapos ko ang tawag ng walang pag-aalinlangan. Wala nang puwang ang awa sa puso ko. Ang tanging mahalaga ay si Paolo at ang tahimik at matatag na buhay na binuo namin kasama ang mga taong tunay na nagmamalasakit. Pagkalipas ng ilang buwan, madali na siyang nakakangiti muli at ang kanyang mga kwento tungkol sa basketball ay pumupuno sa aming maliit na apartment ng init. Nagdikit siya ng bagong card sa dingding ng kanyang kwarto. Tinawag itong kanyang bagong simula. Isang gabi,
Tumayo ako sa tabi ng kanyang kama habang siya ay natutulog. Ang mahinahong ritmo ng kanyang paghinga sa gitna ng katahimikan ay nagbigay sa akin ng lakas. Mahinahon, sigurado. Sabay kaming naghihilom. Iniiwan ang kadiliman ng araw na iyon ng tuluyan. Nang sa wakas ay natapos ang kaso, iprinisinta ni Attorney Dizon ang mga larawan at ang video sa korte. Mga hindi mapapabulaan ng patunay ng kalupitan ng aking kuya. Naglabas ang hukom ng isang restraining order na nagbabawal sa kanya na makipag-ugnayan sa aming dalawa. Ang kanyang reputasyon, nawasak na dahil sa pagkakalat ng video, ay tuluyang naglaho. Ang dati niyang nagniningning na karera ay nauwi sa wala, kundi katahimikan at pag-iisa. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay, kundi kapanatagan lamang. Ligtas na si Paolo at nagwagi ang katotohanan. Ang hustisya, naisip ko, ay hindi paghihigante. Ito ay kalayaan. In-unfriend at ni-block ko ang numero ni Beatrice at kalaunan ay tumigil na rin ang mga tawag. Ang kanyang boses at ang kaguluhang dala niya ay tuluyang naglaho sa aming buhay. Ang mga voicemail na iniwan niya, na puno ng mga dahilan at mababaw na pagsisisi, ay hindi na napakinggan. Wala akong utang na loob sa kanya. Hindi matapos ang ginawa niya sa aking anak. Ang dugo ay hindi na nagtatakda kung ano ang kahulugan ng pamilya para sa akin. Ang pamilya ay binubuo ng mga taong nananatili. Ang mga taong sumusulpot kapag ang lahat ay gumuho na. Sina Gerardo, Evangeline at Mateo ang naging pundasyon namin. Ang mga matatag na angkla na nagpapanatili sa amin sa lupa. Dahil sa kanilang suporta, nagsimulang muling sumibol si Paolo. Sa paaralan, sumali siya sa basketball team. Nakukuha ang kanyang pwesto sa pamamagitan ng pagsisikap at tahimik na determinasyon. Pinuri ng kanyang coach ang kanyang mabilis na reflexes at ang kanyang mga kasamahan ay nagsimulang isigaw ang kanyang pangalan ng may pagmamalaki. Isang hapon, dinala ni Gerardo si Paolo sa practice. Nagpasa ng bola ng paulit-ulit habang si Paolo ay tumitira ng may lumalagong kumpiyansa. "May tunay kang talento, anak," sabi ni Gerardo habang nakangiti ng malapad. Ang tawa ni Paolo ay umaling-aungaw sa court, dalisay at magaan. Ang mga sandaling tulad nito, na puno ng paniniwala at pampatibay loob, ay tumulong sa kanya na muling mahanap ang kanyang sarili. Hindi kailanman nag-atubili sina Evangeline at Mateo. Nagbe-bake si Evangeline ng mga cookies na paborito ni Paolo. Pinupuno ang aming apartment ng matamis na halimuyak. Habang si Mateo naman ay nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa sarili niyang mga laro noong bata pa siya, na nagbibigay ng mga bagong pangarap sa murang puso ni Paolo. Sa cookout ng team, malayang tumakbo si Paolo kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang tawa ay bumubukal mula sa kanya. Walang hadlang na kagalakan. Pinapanood ko sila mula sa gilid. Ang aking dibdib ay nag-aalab sa pasasalamat. Sila ang mga taong piniling mahalin kami. Sila ang pamilyang nakatadhana para sa amin. Isang gabi, nakaupo si Paolo sa hapagkainan. Maingat na inaayos ang kanyang mga basketball card. "Nay, masaya ako na meron tayong isa't isa," mahina niyang sabi. Lunit may paninindigan. Lumuhod ako sa tabi niya. Ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. "Ako rin, anak," bulong ko. Ang pamilya ay ang mga taong pumuprotekta sa iyo, ang mga nag-aangat sa iyo. Tumango si Paolo. Mas maraming naunawaan kaysa sa dapat na maunawaan ng isang bata. Nang gabing iyon, nang ihiga ko siya sa kama, mahigpit niyang ipinilupot ang kanyang mga braso sa aking leeg. Isang yakap na puno ng tiwala at kapayapaan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Alam kong sa wakas ay nakalabas na kami mula sa kadiliman.
Ang desisyon ng korte ay selyado na ang aming proteksyon. Ang video na dating sumisimbolo sa kanyang sakit ay naging mismong ebidensya na nagpalaya sa amin. Ang bigat ng panghuhusga ng aking ina at ang kalupitan ng aking kuya ay wala na. Ang pagtataksil ni Beatriz ay nagbunyag ng isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Ang pamilya ay hindi binibigyang kahulugan ng iisang dugo, kundi ng iisang pagmamahal. Binubuo ito ng mga taong nananatili kahit na mas madaling umalis na lamang. Habang nagpapatuloy ang basketball season ni Paolo, humihiyaw ako sa bawat laro. Ang boses ko ay sumasabay kina Gerardo at Mateo. Ang tawa ni Evangeline ay pumupuno sa bleachers habang namimigay siya ng cookies sa mga bata. At nang makagawa si Paolo ng isang mahalagang puntos, sinalubong siya ng kanyang mga teammates. Ang kanilang mga hiyaw ay pumailan lang sa hangin. Pumalakpak ako hanggang sa uminit ang aking mga palad, nakangiti ng napakalapad hanggang sa sumakit ang aking pisngi. Hindi na siya ang takot na batang nakita kong umiiyak sa tent na iyon. Siya ay malakas, kumpiyansa at napapalibutan ng pagmamahal. Sa paglingon ko, nakikita ko kung gaano nakalayo ang aming narating. Ang sakit ng araw na iyon ay hindi kami dinurog. Sa halip, ginawa kaming hindi matitinag. Natutunan kong pakawala ng mga taong sumusugat sa amin at bumuo ng isang tahanan kasama ang mga taong nagmamahal sa amin ng walang kondisyon. Nadiskubre ni Paolo na sapat siya at ang kanyang halaga ay hindi kailanman nakatali sa pagsang-ayon ng ibang tao. Sama-sama naming nahanap ang aming lakas at lumika ng isang pamilya mula sa pagpili, hindi sa obligasyon. Habang lumulubog ang araw sa abot tanaw, ang mainit na liwanag nito ay kumalat sa basketball court. Lumingon sa akin si Paolo. Itinaas ang kanyang bola ng may tagumpay. Kumaway ako pabalik. Ang puso ko ay umapaw sa pagmamahal at pagmamalaki. Ang pamilya ay hindi tinutukoy ng dugo. Ito ay ang mga taong pumoprotekta sa iyo, ang mga naniniwala sa iyo, ang mga nananatili. At sa wakas, nahanap na namin ang sa amin.